Kung mapagpalang bagong umaga sa bawat isa, tayo po muna ay manalangin. Tunay nga po, Diyos, dakila ka at makapangyarihang Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat po maging sa iyong banal na salita na amin nga pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin ko, Panginoon, patuloy na buksan mo ang puso ng bawat isa. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya ng Panginoon. So, purihin po ang Diyos dahil alam po ninyo magandang magbakasyon. Dahil sa Pilipinas, nagiging maputi po tayo. Amen. Sa sobrang init po kasi, lalong-lalo na po sa amin. Lalo na pag umaga pa lang, talagang nandun na grabe ang init. At sa hapon naman, napakalakas po ng ulan. So, ganun po ang sitwasyon right now. But anyway, purihin po ang Panginoon. Nakahanda na po ba tayo sa kanyang salita? Amen. Amen. So kung handang-handa na, please open your Bible. Meron tayong malaking Biblia dito sa harapan. And 1 Timothy chapter 4, verse 12. Okay, yan po yung text po natin sa umagang ito. Praise God. And then sabi po dyan, don't let anyone look down on you because you are young. Lahat po ng young magsabi ng Amen. 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 Of course, mga young pa po tayo. Di ba sa mundo sabi doon, no? Life begins at the age of 40. Oh, so, ibig sabihin yung mga 40 above, yan. So, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. So this morning, ang ating pong pag-aaralan is that God expects believers to be an example for unbelievers. Okay? Yan yung ating titignan dahil alam ko po na lahat po tayo rito, maging yung ating mga baguhan kanina. Pag Pilipino kasi, Kristiyano yan. Kristiyano. Okay? Diba, tinatawag na Kristiyano mga Pilipino. Kaya lamang po, meron pong kinakailangang madagdagan. Okay? At yan, yung pagiging hindi lamang po Kristiyano sa nguso, kundi maging Kristiyano sa puso. So yun po yung ginagawa ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Na tayo pong mga Pilipino, kilala natin si Jesus. Kaya lamang po ang nais ng Panginoon ay the more na makilala natin siya, hindi lamang sa pangalan, kundi lahat-lahat at maipasamuhay po natin ang banal na salita. Kaya nga, this morning, sabi ko po sa ating, yung ating title, ini-expect po ng Panginoon na sa mga mananampalataya, mga nakakakilala, na nanalig sa Kanya, ay maging example po tayo sa mga unbelievers. Okay? Marami pong unbelievers. No? So, sabi dyan sa ating text kanina, sinabihan si Timothy, hindi po sa pagiging bata, no? Kundi either you are old or young, being a believer sa isang mananampalataya, we need to be an example. Sabihin mo dyan sa katabi mo, kinakailangan maging example ka. Magiging halimbawa tayo. Kasi kung ang bawat isa po sa atin ay magiging halimbawa sa mundong ito, sumusunod sa batas ng Diyos, sa utos ng Panginoon, magiging maayos po at makikita po natin maganda ang sitwasyon. No? Na kahit pa paano may pagbabago sa bansang Pilipinas. Nakakalungkot isipin. Kasi di ba pag umuwi tayo, nakikita natin yung pagkakaiba. Yung sitwasyon, nakikita po natin na dito sa Hong Kong, at least, maganda kasi ang sistema ng gobyerno kahit papaano. Yun yung kulang sa atin. Lalo na ngayon, malapit na po yung putusan ng barangay captain at kagawad. Kaya mainit po ang sitwasyon. And we need to pray for it. Nag-aagawan sila sa pwesto kasi mataas na pala ngayon ang sahod ng kapitan at kagawad. Pati mga SK no? Kaya hindi sana doon sa power, hindi sana doon sa pera na tatanggapin nila, kundi may puso sila na maglingkod sa mga kababayan.
Kasi kung tutuusin po natin, ang barangay captain at kagawad, sila talaga yung may connection sa mga tao. Sabihin, sila yung nakakahalubilo. Kaya we need to pray. This coming October, ang kanilang... pero hindi tayo kasali doon. Hindi tayo kasali. Hanggang president lang tayo at 12 na senador. Yung pwede natin ibutos. So, ang tanong, how God expect believers to be an example for unbelievers. Number one is that living a sanctified life is God's will for every believer. Living a sanctified life, pag sinabi po natin sanctified life, yung you live as a consecrated life, no? Or holy life. Pag sinabing consecrate, to make or declare sacred, to set apart to the service of God. Ang ating supporting verse, in Leviticus 20 verses 7 to 8, sabi dyan, consecrate yourselves and be holy, maging banal, because I am the Lord your God. Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay Diyos na banal. And verse 8, sabi dyan, okay, sabi niya sa verse 8, keep my decrees and follow them. Ano po ba yung mga decrees? It is the word of God. Ito ang batas ng Diyos. Ang salita ng Panginoon. So, keep my decrees and follow them. Ang sabi po kanina doon sa preacher po natin, Angel Ministry, si Pastora Gloria, we should need how to pay attention, listening to the Word of God, and put it in action. So, I am the Lord who makes you holy. So, kung tayo po ay nakay Lord, may Diyos sa buhay natin, may Espiritu ng Diyos sa buhay natin, I believe, we will become holy. Ang gagawin po natin ay mga bagay-bagay na nakakalugod sa Panginoon. Remember, we need the Spirit of God. At hindi po Espiritu ng Diablo. Kasi kung Espiritu po ng Diablo, ano na ang mangyayari? No. Wala. Dati ganun tayo. But now that we have Jesus in our life, mahalaga na ang Espiritu ng Diyos ay mapapasa atin. Unless kasi na ang isang tao ay may Espiritu ng Diyos, may pagbabago. Gagawa siya ng tama, gagawa siya ng mabuti, at gagawa siya ng mga bagay-bagay na alam niya na nakakalugod sa mata ng Panginoon. So it's one of us. We need to have the Spirit of God. So siguraduhin po ng bawat isa na merong Espiritu ng Diyos na naghahari sa buhay natin. Dahil kung Espiritu po ng Diablo ang naghahari sa buhay, madali kang gumawa ng kasalanan. Pero kung nandiyan ang Espiritu ng Diyos, no, malalaman po natin, may magsasabi, oy, sandali, iba na ang ginagawa mo. Kaya mahalaga po na ang bawat isa ay mapuspos ng banal na Espiritu upang sa ganon tayo po ay makapamuhay sa mundong ito na mayroon pong kabanalan. So we need to live a holy life. Ini-expect ko ng Panginoon yan. Na kung ikaw ay isang mananampalataya, nananalig sa Panginoon, ibang-iba ka na sa mundo, sa gawa ng mundo. Buti nga sa atin dito, pag day off natin, nasa loob lang ng church. Pero kung nasa Pilipinas, maraming mga aagaw po ng ating mga oras. Kaya habang nandito tayo, sige, para pag umuwi tayo sa Pilipinas, at least may baon-baon tayo. Kinakailangan maging matatag. Pasensya na kayo matatag, yun sana yung word ni Pastora Gloria. Pero sabi niya kanina, matigas. Buti na lamang at hindi halata na nagtawanan yung mga kapatid, di ba? Matatag na pundasyon, hindi matigas na pundasyon. Okay? So, uli na pa yun. Magiging matatag. Dahil kailangan po nating maging matatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon.
Okay. Number 2, na kinakailangang gawin ng isang mananampalataya para maging example sa mga unbelievers is that persecution is never a reason to leave God. Persecution is never a reason to leave God. Na kung pinipersecute ka sa pamamagitan ng iyong pananalig at pananampalataya sa Panginoon, hindi po ito yung rason para ikaw at ako ay lumayo sa Panginoon. Sasabihin nila, oy, anong nangyari sa'yo? Pumunta ka lang ng Hong Kong, naging born again ka na. Yan kasi ang tawag minsan sa mga born again. Tinatawag na born again. Hindi nila alam yung kanilang sinasabi. Na pag hindi sila nabago at hindi naglingkod sa Panginoon, sila ang maboburn again pagdating ng panahon. Dahil ang pagiging born again sa ating mga baguhan, ang pagiging born again po, hindi po kayo magkakaroon ng bagong relihiyon. Kundi ito po ay nasa salita ng Panginoon. Anumang relihiyon ka, anumang denominasyon, anumang klase ng tao, no? Lahat po ay kinakailangang maging born again. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. So lahat po tayo, dahil ang pagiging born again natin ay ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. God is not looking for a religion, but a relationship to Him. Kaya sa atin pong mga bagon sa umagang ito, yun po yung gusto ng Panginoon po sa inyo, na kayo po ay magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Kaya salamat po at nakasama ka po namin sa umagang ito. At sana ito po yung umpisa, na kung kayo po ay nagde-day off, any day, bukas po ang ating simbahan. You are welcome. Kasi napakaganda pong makinig, mag-aral sa salita ng Panginoon. Kasi the more na nakikilala natin ang Diyos, kung hindi tayo nakikinig ng Kanyang salita, nag-aaral ng salita, nagbabasa ng Biblia, hindi po natin kilala ang Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, tayo mga Pilipino, Kristiyano nga, pero napakarami po sa atin ang Kristiyano lamang sa muso, pero hindi sa puso. So sa umagang ito, ang nais ni Lord, lahat po tayo ay maging Kristiyano sa puso. Amen. Okay. So in 2 Timothy chapter 3, verses 10 to 12. You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance. Next verse please. Persecutions, sufferings. What kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra? The persecutions I endured. Yet the Lord rescued me from all of them. Yan po ang sabi ng Apostle Paul. And verse 12 sabi niya, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ayan, nakasulat sa kanyang salita. Kaya, kakambal ng persecution, yun pong ating pagiging born again or pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi natin kanina, dumating man ang persecution, especially our family back home to the Philippines. Kung pinipersecute ka kapatid, hindi sana po yun yung rason na hindi po tayo magpapatuloy sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. At kung darating yung time na tayo ay uuwi, magbabakasyon sa Pilipinas, mag-for good, just go on in our faith. Kahit na ma-experience ninyo ang persecutions, magpatuloy ka, kapatid. Dahil hindi po nasasayang ang ating paglilingkod sa Kanya. Tingnan po ninyo yung mga kapatiran po nating umuwi. Actually, sila ngayon yung mga ginagamit doon. No? At pag alam po nila nagaling po kayo ng Hong Kong, ay, maghanda-handa ka. Amen. Yung kanilang expectation. Kaya dapat po talagang lumago po tayo sa ating pananalig, pananampalataya. Dahil sa bansang Pilipinas, kailangan po ang mga workers.
Imagine ang dami pong magiging workers kung ang bawat isa po sa atin dito, pag uwi sa Pilipinas, willing na magpagamit sa Panginoon. Even in your own place na lang, huwag na kayong lumayo. Doon na mismo sa lugar ninyo, sa baryo ninyo, magpagamit kayo. Dahil ito po ang kailangan sa ating bansa, spiritual revival. Na kung ang mga Pilipino ay makakakilala sa Panginoon, susunod sa salita ng Panginoon, naniniwala po ako na aangat ang bansang Pilipinas. Amen. Tayo po ang kailangan, ang salita ng Panginoon, na ang mga Pilipino ay maging ganap na Kristiyano. Kasi tingnan po ninyo, kung gagawa po ng tamang mga Kristiyano, pati yung jail ministry, no? Wala na tayong Bible study. Bakit? Kasi nagiging mabuti na ang mga Pilipino. Isn't it? Kaya nga the last time na nag-preach ako sa jail ministry, sabi ko sa kanila, kung lahat tayo ay mababago, gagawa ng tama, no? Wala nang nandyan sa kulungan. Wala nang huhulihin yung mga pulis. Wala na silang ilalagay dun sa bilangguan. Tingnan niyo dito sa Hong Kong, anong inilalagay sa bilangguan ng mga cases? Yung nagnakaw ng ballpen. Nagnakaw ng 20 Hong Kong dollars, di ba? Yun yung mga cases na nasa labor. Mga simpleng bagay. Samantalang sa Pilipinas, actually yung mga jails kanina na nakita natin, hindi pa po sila guilty. Naghihintay pa lang sila ng kanilang hearing. Pero inaabot ng taon-taon. 3 years, 4 years, 5 years, naghihintay ng cases. Ganun ang sistema. Kaya kinakailangan po talaga na mabago. And we need to pray. Ihayag ang salita ng Panginoon maging sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Kasi ito po yung pag-asa natin. Dahil kung ang bawat Pilipino ay mababago sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, walang magiging problema ang gobyerno natin. Baka tatalunin pa ang sitwasyon ng Hong Kong. Dito nga ang hospital nila, di ba? Lahat ng tao pwedeng pumunta, magkakaroon ng gamot. Sa Pilipinas, mamamatay ng isang tao, hindi man lang nakarating ng hospital. Sa amin, maraming mga ambulance, pero ang problema daw, walang driver. Yung mga kwentuhan. Kaya yung dinala daw, nag-tricycle. And then sabi, kasi nakikinig ako sa mga kwentuhan. And then sabi nila, nasiraan pa daw yung tricycle. Eh, nagkukumbulsyon na yung bata. Kaya kailangan talaga na may pagbabago. Pero kung makikita po natin na ang mga mananampalataya talagang kikilos at ipakita natin na may Kristong naghahari sa buhay, meron pong pagbabago. Mararamdaman natin ito pag uwi. Ilang araw lang ako, through my observation, nakita ko. Sabi ko, Lord, hanggang ngayon, talagang ikaw lamang ang pag-asa ng aming bansa. Kaya mga kapatid, umpisahan na po ninyo sa inyong mga kapamilya. Kung sa bawat isa po sa atin, we already share the Word of God to our families, encourage them. Abutin po natin sila, ating mga kamag-anak. Abutin po natin sila sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Para makita rin po nila, maramdaman ang spiritual blessing na ibinibigay ng Panginoon. So, kahit na may persecution sa buhay, magpatuloy po ang bawat isa. No? Everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Number three is that God's presence gives peace in every circumstances. Okay, number 3 natin. God's presence. Ang presensya ng Panginoon, nagbibigay po ng kapayapaan in every circumstances. Ano man ang sitwasyon. Maging sa umagang ito, bawat isa po sa atin, merong daladalahan sa buhay. May kabigatan. No? Tanungin mo nga yung katabi mo kung may problema. May problema pa ba? Sabi niya, marami. Marami.
And then sabihin mo ulit, normal lang yan, kapatid. Normal lang yan. Kasi kung wala na tayong problema, wala ka nang iisipin. Kung gusto mong ngumiti, tumawa, tatawa, ngingiti ka na lang. No? Diba? Ganun yung mga tao walang problema. At alam natin na ang mga taong ngingiti, tatawa, na walang kasama, walang kaharap, saan sila dinadala? Sa mental hospital. Kasi ang mga tao doon, walang problema. Kasi hindi nila alam. Kaya, sige, tatawa sila. Kung gusto nila umiyak, iiyak sila. Pero tingnan mo yung katabi mo, kahit na may problema yan, hindi umiiyak, nakakangiti pa nga. Nakakangiti pa nga. Kahit na ang bigat-bigat ng puso. Kasi na broken heart siya. Okay lang yan. Walang problema. Sabi sa Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10, so do not fear. Huwag po tayong matakot, mangamba, mga kapatid. For I am with you. Yan ang pangako ng Panginoon. Do not be dismayed. No. For I am your God. Kaya huwag po tayong ma-discourage. Hindi bagay sa atin ang ma-discourage, ma-stress. Sabihin mo ulit yan sa katabi mo, hindi bagay sa'yo ang ma-stress. Hindi bagay ang ma-stress, mga kapatid. Oh, tatandaan mo yan. Kasi kung may stress ka, tatanda. Diba? For I am your God. I will strengthen you and help you. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay kayang-kaya po niya tayong tulungan, palakasin. Siya ang ating kalakasan. So kahit na pag-uwi sa bahay ni Amo, lalo na ngayon, di ba, ang daming holiday. Saturday, Sunday, Monday, yung mga 3 days na kumpleto, ang holiday. Alam ko po yan, marami po sa inyo bago umalis kanina, talagang nagtrabaho muna. At pagdating mamayang gabi, tama ba? Hugasan. Meron pang magwawashing dyan. No? Baka meron pang pinapauwi ng maaga, magpapadinner sa amo. So, ganyan ang buhay natin dito. Pero sanayan lang. Kaya tuloy, nakadikada na yung katabi mo. Imagine that kung titingnan natin, nakakatagal. Pero every time ganun ang sitwasyon, bakit? Especially kung tayo po ay nakay Lord. Oh. Yun yung susi natin eh. Dahil alam natin na everyday nandun po yung kalakasan na ibinibigay ng Panginoon. Kaya sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Siya po yung nabibigay kalakasan. Kaya maganda po mga kapatid, hindi po nasasayang ang ating paglilingkod sa Kanya. So habang may chance, mag-stay tayo dito. Pero pag close na, wala tayong magagawa. Pero habang bukas pa, di magsama-sama tayo. Amen? Kasi alam po ba ninyo kung pwede lang sanang mag-suggest ng bill sa Pilipinas, sana magpagawa tayo ng bill na huwag mag-abroad yung mga may asawa. Hello, bakit? Kasi tingnan po ninyo ang bansa natin, broken family. Ang nagiging result ng abroad. Pero minsan, kahit nabantayan ninyo ang asawa ninyo, no? Nangangapit bahay pa rin. Last Sunday, hindi ko naman yung sinasadya. Meron pala doon na galing din ng Hong Kong. No? Yun pala yung pinapalo up ng aking auntie no, na tinetiksan ko dito. Hindi sumasagot, so hindi ko naakay. Pero pagdating sa Pilipinas, doon ko siya nakita, doon ko na-meet. Umaten. Hindi ko alam na ganun pala yung kasaysayan nilang mag-asawa. Kaya pala, doon sabi, uy, ikwininto ninyo kay Pastora.
Sabi, hindi naman namin nakakausap si Pastora, bakit ganun yung preaching? Kasi naikwento ko yung sitwasyon, dahil maraming mga kapatiran dito, na yung mga asawa nila nangapit pa, ganun pala yung kanilang sitwasyon. So at least na makinggan, na hindi po yung kung buhay dito ay hindi yung ine-expect nila. Kaya sabihin po kasi ninyo sa inyong mga pamilya, magpa-picture ka kasi na naglilinis ng Ilyodoro. Pag nag-picture ka naman ay pinapadala, nako, magandang damit. Masasarap na pagkain yung nasa harapan. Pero pagdating pala sa bahay ni Amo, ay duwang at choy sam. Yun yung kulang. Diba? Kasi tayo po kasi mga Pilipino nandun talaga na mahal natin ang ating family. Kaya andun ba yung, di baling ako na ang maghirap. Basta ang pamilya ko, maganda ang buhay. Lalo na po kayong mga mother. Napakalaki po ng mga sacrifices ninyo. Pero wag po ninyong i-spoil ang inyong family. Kasi tingnan niyo, pag uwi ninyo ng Pilipinas, ang galing-galing nilang mag-order ng Jollibee. Samantalang ikaw hindi ka marunong. Imagine that. Isn't it? Kaya di ba pag umuwi ng Pilipinas, ay anak, order ka na. Kasi hindi ka marunong. So do not spoil your family. Hindi lahat ng gusto nila ay ibibigay, especially kayong mga mother. Kasi alam po ninyo, minsan nakakapanghinayang na kung sino pa yung kayang pag-aralin yung mga anak, sila yung hindi nakakapag-aral. Buti pa yung mga nandun, nakakapag-aral yung kanilang mga anak. So what is the use ng inyong sakripisyo? Diba? Kaya nga po, naririto, especially mga mothers, gusto ninyo mapag-aral ang inyong mga anak. Kaya kung hindi na nag-aaral ang anak ninyo, hingi ng hingi, umuwi na lang kayo. Masakit. Pero talagang ang mother kasi malaki ang sakripisyo. Pagmamahal. But anyway, God's presence gives peace in every circumstances. So ano man po ang sitwasyon natin, kasama natin ang Diyos. Hindi po niya tayo pababayaan. Number 4. Number 4 is that, do not put off until tomorrow what you can do for God today. Do not put off until tomorrow what you can do for God today. Pwede mo namang gawin ngayon, huwag mo nang ipagpabukas pa. Ang mga Pilipino kasi mahilig sa manyana habit. Kahit na pwedeng gawin ngayon, mamaya na lang, tinatamad ako. Bukas na lang. Yung pala nakalimutan mo na. And Proverbs 27 verse 1, sabi ko doon sa Proverbs 27 verse 1, do not boast about tomorrow. For you do not know what a day may bring forth. Okay? Tunay po, hindi po natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Pero kahit na hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, kung ano po yung pwede nating gawin ngayon, gawin na natin. Remember, ano man po yung ginagawa natin ngayon, it will affect ang buhay natin bukas. It will affect tomorrow. Kaya kung maganda, mabuti, maayos ang buhay natin ngayon, bukas mas maayos pa. Amen. Pero ang nakaraan, hindi na natin mababago. Past is past. Wala ka nang magagawa sa nakaraan. So you need to move on. Sabihin mo dyan sa katabi mo, hindi nakakalimot yan. Talagang hindi makapag-move on minsan. Move on na, kapatid. Ang isip mo pa rin yung kahapon. Paano naman kasi ang mga Pilipino mahilig ng maala-ala mo. Diba? Si
Charo Santos, maala-ala mo kaya. The other day, kasi nga para malibang naman si mother. So, pinanood ko ng maala-ala mo kaya. O sige, manood ka na lang ng maala-ala. Para at least may konting kwan ba sa kanya. No? And then, dumating sa kong auntie, edi kwentuhan kami. Nagalit siya sa amin. Sabi niya, hindi ko na naririnig itong aking pinapanood. Ang ingay-ingay ninyo. Inilang kami ng aking auntie, nagkasala pa tayo, ingay daw tayo. Maala-ala mo kaya. Mahilig kasi ang mga Pilipino. Pero actually po, wala na po tayong magagawa sa nakaraan. Pero meron tayong magagawa bukas. Paano ang buhay natin ngayon? So ayusin ang dapat ayusin sa buhay. Upang sa ganun ay mas maganda at mas mabunga pa ang buhay natin bukas. Diba? Pag gumawa tayo ng kabutihan ngayon, nagtanim ng kabutihan. Of course, ang aanihin natin ay kabutihan. Sa mundo, kasabihan, kung ano ang itinanim, siyang aanihin. So kung gumagawa tayo ng tama ngayon, nagtatanim ng tama, ng mabuti, damor pa po, nagaganda ang buhay natin bukas. Baka sabihin mo, yan naman ang ginawa ko. Noong naging believer ako 1 year ago, talagang sumusunod na ako sa Panginoon. Pero bakit yung buhay ko ngayon, ganito pa rin? Walang pagbabago? Tiis-tiis ka lang, kapatid. Kasi baka nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, matigas ang ulo mo. No? Tiis-tiis lang. No? At makikita mo, nandyan na rin ang pagpapala. Makakamtan mo na ang pagpapala. Dahil tunay po ang pangako ng Panginoon. Pagpapalain niya ang sino mang sumusunod sa Kanya. Yan ang kanyang pangako. James 4:13-14. Sabi ko yung ulit dyan, now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city. Spend a year there, carry on business, and make money. May plano sa buhay. Pero sabi dyan sa verse 14, why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ganyan po ang buhay sa mundo ito. Maiksi lamang. Kaya wag nating sayangin ang buhay natin ngayon. Simulan ang dapat simulan. Sa mga nalalabing buhay pa po natin, nandun po sana na ang desire ng puso natin is to use it to give glory to the living God. Amen? Dahil hindi masasayang po yung huling panahon natin sa mundong ito kung iaalay natin sa Panginoon. Dahil ang naghihintay, life, eternity with God. Yan ang pangako ng Panginoon. Hindi po sa mundong ito, no, nag-i-stop ang buhay natin. Sabi nga sa kanyang salita, no, to die is gain, to live is for Christ. Binaliktad ko, to live is for Christ, and to die is gain. Sino nang gustong mamatay? Pakitaas ang kamay. Wala. Hintayin natin yung kanya-kanyang panahon, darating din yan. Amen? Kaya nga, di ba, sa mananampalataya, kasalanan ang magpakamatay. May mga kababayan tayo sa sobrang problema, hindi nila makayanan. Pero kapatid, wag na wag po sanang gagawin. Kahit na anong problema, meron ka, may pag-asa pa rin, kapit lamang po sa Panginoon. Okay. Number 5. Number 5 is that condemnation awaits those who take pleasure and unrighteousness. Pag sinabing condemnation, may hatol na. May hatol ng naghihintay sa mga hindi gumagawa ng kalugod-lugod sa mata ng Panginoon.
Remember, if you are a believer, you should become righteous in the sight of God. Because our righteousness is in the Lord Jesus Christ. Sabi po doon sa John 3 verse 18, as our supporting verse, whoever believes in Him is not condemned. Yan. Kung sino man po yung naniniwala at manalig kay Kristo, ay hindi na po hahatulan. There is no condemnation for those who are in Christ. But whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. Kaya ang tao ay kailangang may Kristo sa kanyang buhay. We need to declare, we need to confess that Jesus Christ is our Lord and personal Savior. Okay? Number 6. Number 6 po natin is that the ministry of the Lord is active, not idle. Yan po yung ating pang-anim. Pag tayo po ay believer, dapat po yung ministry po natin, no? Yung paglilingkod natin sa Panginoon, aktibo po dapat ang bawat isa sa atin. Tingnan mo ulit ang katabi mo kung aktibo yan. Kung araw ng day off ba ay nasa tahanan ba ng Panginoon? So kahit na magsiuwian po kayo sa inyo-inyo pong worship hall, no? Sana po nagpapatuloy po tayo sa ating pong paglilingkod. No? Yung active po tayo, nakikita talaga. So sabi yan, the ministry of the Lord is active, not idle. Pag sinabing idle, you are avoiding work for the Lord or nagiging tamad ka. Pag may sinasabi si leader, saka na lang. Saka na lang. Yung saka na lang na sinasabi mo, hanggang saan yun? Baka mamaya uuwi ka ng Pilipinas. No? Hindi mo pa naranasang tumayo sa harapan. Hindi ka man lang nag-testimony. So, I challenge those na hindi pa po nag-testimony. Mag-testimony naman po kayo dito sa harapan. Para naman ma-experience ninyo ang mga tug-na-tug ang tuhod. Yun kasi ang ayaw nila. Ako, nininervous ako. Ayoko. Pag andito ka na, sa una lang yan. Pero as you go on, masasanay ka. Ako nga nung una, hindi ako marunong mag-pray. Eh bakit ba naman, kabago-bago ko, uma-attend na ako sa leaders meeting. So sabi siguro ng pastora namin noon, sino itong bagong ito? Eh paano kasing nag-akay sa aking leader? Eh siya lang yung kakilala ko. Kaya buntot-buntot, diba? Ganun naman eh. Kung sino yung nag-akay, nandun ka. So kasama ako doon. Kaya nung nag-closing prayer, ako yung itinuro. Eh, ano ang closing prayer ko? Ang alam ko, novena prayer. Rosary, yun ang alam ko. So, para tumayo ako, ay, nanginginig ako, leaders lahat yun. Tapos, pumikit ako. Wala akong masabi. Hindi ako marunong mag-pray. And then, pagmulat ng mata ko, lahat ng kamay nakapato, nakalehas. Hindi ko yun makakalimutan. Kasi ganun yung experience. Hanggang sa unti-unti, when God opened my spiritual senses, ay ganun pala. Kaya okay lang yan kung baguhan tayo. No? Okay lang yan. Habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, makikita po natin yung sasabihin ng Panginoon. Nung bago ako, pag nag-pre-preach ang pastor, alam po ba ninyo kung ano yung sinasabi ko? No? Kabago-bago ko, ganyan din ako balang araw. Pag pre-preach din ako. Kaya nung after Bible study, ng within 5 consecutive Sundays, saang ministry ka? Sabi sa akin, I want to go to the education ministry. Yun kaagad ang aking pinili.
Pati yung aking Sunday school teacher noon, nabe-bless ako. Kasi pag nagtuturo siya ako, ay gusto ko rin yan. Magturo ng kanyang salita. Kaya maganda po, dahil i-honor po ni God, pag alam niya, God honor the desire of my heart. Kaya minsan meron yung kapatid, hindi pa po ako nung full time. Sabi ng kapatid na ito, Sister, sana ganyan din ako magturo, katulad mo. Ang sabi ko sa kanya, dapat ang panalangin mo, sister, more than. Hindi yung, kasi bawat isa sa atin ay binigyan ng Panginoon. Amen. So, praise God. So, ganun din po ang bawat isa sa atin. So, the ministry of the Lord is active, not idle. And Acts 20 verse 28, as our supporting verse, sabi diyan, keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. So hindi lamang po sa overseers, mga leaders, mga pastors po natin, be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Okay. Bakit sinabi ko na hindi lamang po para sa overseers, sa mga leaders, sa mga pastors? Because I believe na marami po dito sa atin ang magiging workers ng Panginoon. Who knows? Ikaw pala magiging pastora pagdating ng takdang panahon. And you will become pastor within your family. Kayong mga mother, pastora kayo ng asawa at mga anak ninyo. Lahat ka ng mother, magsabi ng amen? Amen! Praise the Lord. So, ang daming pastora. Praise God. Romans 16 verse 17. Sabi po dyan sa Romans 16 verse 17, Romans 16 verse 17. I urge you, brothers, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them. Keep away from them. Okay, number 7 na tayo. Hindi ko alam kung sure ba itong verse na ito. Number 7 hanggang 8 yung ating okay, number 7 is that Christians should never grow tired of doing good works. Pag tayo po ay Kristiyano, should never grow tired. Hindi po tayo napapagod sa paggawa ng kabutihan. Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So, do not give up. Hindi po natin bokabularyo yung giving up, kundi we need to go on, not give up. So mga kapatid, magpatuloy po tayo sa paggawa ng kabutihan, paggawa ng tama, pagtulong sa ating kapwa. Kung ano yung pwede nating maitulong, gawin natin. Dahil alam natin na hindi man po tayo mabayaran ng mga taong tinulungan natin, ang magbabayad po sa atin ay ang Diyos. Kasi minsan, ito, ayoko itong tulungan. Sa mundo yun. No? Ayaw tulungan yung tao, lalo na pag alam niyang mahirap. Kung alam sana nila ang salita ng Panginoon. Dahil ang pagtulong sa kapwa, pagtulong sa mahirap, hindi man sila makabayad, ang magbabayad sa iyo ay ang Diyos. Papalitan ng Panginoon. At alam natin kung ang Diyos ang nagbigay, siksik liglig, umaapaw pa. So, Christians should never grow tired of doing good. At ang pangwalo natin, our ultimate victory is in Christ. Our ultimate victory is in Christ. Psalm chapter 3, verse 8. Sabi dyan, from the Lord comes deliverance. May your blessing be
on your people. So pag tayo po ay nananalig, nananampalataya sa Panginoon, talagang may pagpapala. And the Lord is able to deliver us anuman ang sitwasyon. Kaya wala po tayong dapat ipangamba. Dahil alam natin na hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. He is always there. 1 Corinthians 15:57. The last verse. Sabi dyan sa 1 Corinthians 15 verse 57, "But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Kaya, pag tayo po ay may Kristo sa buhay, kapatid, tagumpay ka sa mundo. Sabihin mo dyan sa katabi mo, alalahanin mo, tagumpay ka sa mundo ito. Yes. Hindi po tayo talunan, mga kapatid. Kasi ang sabi dyan, ang nakay Kristo ay tagumpay. Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon. Because we have that spiritual blessings. Kaya napakainam po na alam po natin ang kanyang salita. Dahil ito po yung mag-i-encourage sa atin, no? Magbibigay ng pag-asa. So sabi natin kanina, how God expect believers to be an examples for unbelievers. No? Ang conclusion natin yung summary. Sabi dyan, number 1, sinabi natin kanina, living a sanctified life is God's will for every believer. So it is the will of God na tayo po ay mamuhay ng may kabanalan sa mundong ito. Number 2, persecution is never a reason to leave God. Kaya kahit na may mga persecution, ano man ang sitwasyon, hindi yun yung rason para iwanan natin ang Diyos. Kundi, sige pa rin kapatid. Okay, number 3. God's presence gives peace in every circumstances. Dahil kung nandyan ang presensya ng Panginoon, nasa atin ang Espiritu ng Panginoon, anuman ang sitwasyon, nandyan pa rin po ang kapayapaan ng Panginoon. Number 4, sabi natin, do not put off until tomorrow what you can do for God today. Ano yung pwede nating gawin ngayon? Ano yung pwede nating gawin to give glory to the living God? Yung mga talento, yung mga gift na binigay ni Lord, gawin natin ngayon. Pag sinabi ni Leader MC ka, praise the Lord. Dapat ang sagot natin, praise the Lord, magpasalamat. Hindi yung magtuturo ka pa, ay leader, siya na lang muna, saka na lang ako. Number 5, sabi natin, condemnation awaits those who take pleasure in unrighteousness. Pag na kay Kristo, no more condemnation. Number 6, the ministry of the Lord is active, not idle. Kaya dapat aktibo po ang bawat isa sa atin. Ano man ang ministry mo, ano man ang grupo mo, lumago po tayo sa ating mga ministry, sa mga grupo po natin na kung saan pinaglagyan ng Panginoon sa atin. Sa mga baguhan po, napakahalaga po that you need to commit yourself. Sa mga nag-akay sa inyo, magpatulong po kayo sa kanila. No? Para sa ganun ay lumago din po kayo sa inyong pananalig sa Panginoon. And come every time, na day of ninyo, every day. Bukas po tayo dito sa church. Every day po yan. Number 7, Christians should never grow tired of doing good works. Sige lang kapatid, gumawa lang po tayo ng kabutihan, tumulong sa kapwa, dahil ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng pagpapala. At ang pangwalo, our ultimate victory is in Christ. Siya po ang katagumpayan natin, dahil tagumpay si Jesus, kaya ang bawat isa po sa atin ay tagumpay sa mundo. Hindi po talunan. Panginoon, salamat o God sa iyong salita. Natunay nga po, God, na patuloy na tinuturuan mo po kami bilang isang mananampalataya, Panginoon, na ang bawat isa po sana, o God, ay maging example, o God, maging ilaw, maging asin kami sa mundong ito, O Lord. Na nakikita po nila na tunay, ikaw ang nagahari sa aming mga buhay.
Salamat, O Diyos, sa mga salita na napapakinggan po namin every time, O God. Hindi lamang po kami tagapakinig ng iyong salita, but most especially, Lord, tagagawa po ng iyong banal na salita. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko po sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.